paano kung isang gabi may kumatok sa pinto mo? Mahinang katok lang, parang walang laman. Bubuksan mo ba? E paano kung bata ang maririnig mong tumatawag, pero ang mas nakakatakot, wala namang bata sa buong kapitbahay? Ito ang kwento ni Lance, at mula nang marinig niya ang kumatok na yon, hindi na siya muling nakatulog ng payapa. May batang laging kumakatok sa pinto, kahit wala namang bata sa kapitbahay. Hi Pocoyo, hindi ko alam kung saan ako magsisimula. Pero isa lang ang sigurado ko, hindi ito gawa-gawa lang, hindi rin ito kwento para lang manakot. Nangyari talaga ito, last week lang. Itago niya na lang ako sa pangalang Lance, 29 years old. Galing ako sa matinding heartbreak, kaya lumipat ako sa apartment sa Calamba, Laguna. Tahimik, mura, at maaliwalas. Jackpot sana. Pero isang malaking problema, isang misteryo nga hanggang ngayon hindi ko pa rin may paliwanag. Una sa lahat, halos wala akong kapitbahay. Yung katabing unit, bakante. Yung kabila, parang luma at matagal nang walang nakatira. Pero sabi ng may-ari, safe yan. Tahimik ang lugar na yan, wala kang magiging abala. April ako lumipat, pero nitong unang linggo ng July nagsimula ang kababalaghan. Linggo ng gabi alas 8, habang nanonood ako ng series, may narinig akong mahina pero sunod-sunod na katok. Dahan-dahan akong lumapit. Inisip ko baka delivery, pero wala akong in-order. Pagbukas ko ng pinto, walang tao. Sumilip pa ako sa labas, pati hallway. Walang kahit sinong bata. Baka prank lang, sabi ko sa sarili ko. Pero kinabukasan, ganun na naman. Eksaktong 8:10 PM. Nang buksan ko ulit ang pinto, wala ulit. Ikatlong gabi, mas nakakakilabot. May narinig akong boses ng bata habang kumakatok. Kuya, bukas po. Napako ako sa kinatatayuan ko. Hindi ko binuksan ang pinto. Sinilip ko sa peephole, walang tao. Pero rinig na rinig ko ang boses. At sa loob-loob ko, sigurado akong wala namang bata nakatira sa unit na ito. Kinabukasan, kinausap ko ang caretaker. Tinanong ko kung may bata ba sa area. Sagot niya, wala po. Matagal na ring walang nakatira sa katabi mong unit. Tapos bigla niyang dinugtungan. Yung dating tumira dyan, may anak silang 6 na taong gulang na dulas sa hagdan na matay po. Parang bumaliktad ang sikmura ko. Hinahanap niya ba ang magulang niya? Tanong ko. Ang sagot lang ng caretaker, basta sir, pag kumatok ulit, huwag niyo pong bubuksan. Ika-4 na gabi, mas malala, may halakhak na bata sa labas ng pinto. Hehehe, kuya, andyan ka po. Tumakbo ako papuntang CR, nagkulong, pero naramdaman ko ang lamig sa loob ng apartment. Parang may dumaan na aninong hindi ko makita, pero ramdam ng balat ko. Kinabukasan, dinala ko ang aso ko, si Toffee. Akala ko magiging panatag ako, pero pagpasok pa lang sa gate, tumahol siya ng malakas. Sa mismong pinto, hindi siya tumigil kakatahol. Tapos eksaktong 8 PM, tumigil siya. Tahimik, pero nakatitig sa pinto. Nanginginig. Nagtago siya sa ilalim ng mesa. That same night, nagdesisyon akong umalis. The next morning, kinuha ko lahat ng gamit ko. Tinext ko ang may-ari. Sinabing lilipat na ako. Hindi ko na ipinaliwanag. Basta gusto ko lang makaalis. Ngayon, nasa ibang apartment na ako sa Santa Rosa. Mas maliwanag, maraming kapitbahay, at may bantay pa sa gate. Iniisip ko pa rin lahat ng nangyari. Totoo ba yun? Ginuguni-guni ko lang ba? Pero hindi. Ramdam ko, may bata talaga sa lumang unit na yon at hindi siya tao. Akala ko tapos na, pero kagabi, habang nakaupo ako sa bagong sala, may kumatok. 8:05 PM, nanigas ako, hindi ako gumalaw. Parang tumigil ang oras, baka sinundan ako, bulong ng isip ko. Baka gusto niyang makasama pa rin ako. Tumayo ako, dahan-dahang lumapit sa pinto. Tiningnan ko ang peephole, walang tao. Napatras ako, halos lumuha. Pero biglang nag-vibrate ang phone ko, may text. Good evening po, andito na po ako sa labas, Food Panda po. Napaupo ako sa sahig, napatawa na lang ako habang nanginginig. Hindi ko alam kung matatawa ako o iiyak. Pero isa lang ang natutunan ko, minsan kahit simpleng katok, kayang pasiglahin ang multo ng nakaraan.